Okay, welcome po sa inyo sa ating panibagong episode. Mm, Ito po ay nasa 2 Corinthians chapter 8 tayo. So mm. about sa giving itong Pagbibigay. pag-uusapan natin. Mm, Nung nakaraan, si Pablo sa chapter 7, pinaliwanag niya kung ano talaga yung ibig sabihin nung meron kang godly sorrow. yes, Kasi yung godly sorrow daw ay nagli-lead sa repentance. repentance. Ngayon, yung kabila naman, yung worldly Mm, na sorrow, syempre death. So, mm. ang naging doon, tanong is, ano ba yung nararamdaman ko ngayon? Ito ba ay godly sorrow o kaaningan? Okay, Yun yung title eh. mm, O kaya, baka naman yung kalungkutan natin is tayo lang ang may gawa. okay. Deserve naman natin talaga. Kasi may mga ganun eh. Meron tayong mga maling desisyon sa buhay at nalungkot tayo Mm, nadismaya, tayo nalumbay. mm, Ganun talaga. Yun yung mm, tinanim mo, di ba? Yun yung consequence ng mali mong desisyon mm. o na nagawa mo. Malungkot. Ah, Malungkot talaga. mm. Di May, ba? may kanta nga na, no, you're only sorry you got caught. Si Rihanna. Di ba Si Rihanna. So, kumbaga, may You're mga tao, sorry you got di caught. ba? May mga tao kasi na, kaya sila malungkot at saka sorry kasi nahuli sila. Mm. Pero nung di sila nahuli, hindi natin nare-realize na mali yung ginagawa natin. Yun. Mm. Meron nga akong napanood, ito kabaligtaran naman yan. Mm. Gusto nila mahuli talaga sila ng mga pulis, serial killer siya. Mga serial killer. Kasi, Oo. Kasi wala parang addictive daw eh. na. So parang, sana mahuli ako. Parang, Mm. para matigil na to. Mm. Yun yung may kabaligtaran. Ngayon, ang Ah. problema kasi is, porket minsan malungkot tayo, Mm. baka ang kailangan mag-repent tayo. Ah. Yun yung magandang application noon. Mm. Kasi kung merong mali sa buhay natin, meron hindi magandang pakiramdam. Kasi ang ngayon, gino-glorify ng mundo ngayon. Dapat maging masaya ka. Ang Mm. goal sa buhay ay happiness. Mm. Kailangan happy lang, good vibes lang. Ah. Medyo nire-reject natin yung mga ill feelings eh. Ah. Not knowingly na yung mga ganong pakiramdam necessary Yes, sa necessary. buhay. Kagaya nung sa unang Inside Out, di ba? Hindi ko pa napapanood yung pangalawa eh. Di ba? Mm. Kaya si Sadness ayaw nilang pahawakin ng mga core memories. Ah. Kaya nagkagulo-gulo tuloy yung bata. Ah. Nung pala is necessaryng mahawakan ni Sadness yun para mabuo yung core memory. Ah. Kasi din, kumbaga, di dapat natin i-demonize. Yes. Yun lang naman. Mm. Yung naranasan nating mali. Yes. O kunyari, nangutang tayo, tapos di tayo nagbayad, tapos na-post tayo sa FB. Anong reaction mo? Mm. Talaga, hindi ka nagbayad eh. Ah. Ganun lang eh. Pwede kang ma-offend, masaktan. Pero kumbaga, your behavior on that, yun na yung kailangan nating pag-ingatan. Kasi, minsan, the audacity na tayo na nga may ginawang mali. Tayo pa yung mambabaligtad na parang tayo pa yung victim. Yun nga din. Di ba yung last week na nag-play victim itong mga taga-Corinthians. If there is one victim na talagang innocent and undeserving ng lahat, is si Christ. Tayo, deserving tayo sa lahat ng pain and consequence na nararanasan natin. But again, by the grace of God, syempre, na-experience natin yung goodness, yung forgiveness, diba? Mercy. Yung grace ni God. Na kahit deserve mo, hindi ka na nga pinarusahan, nabe-bless ka pa. Yun yung grace. Pero to demand na something na as if na deserve mo yung mga bagay na yun, parang medyo entitled na masyado. Medyo ka naman, maging humble naman tayo. Mga brat na, no? Ganun, yes. So, wala ka na sa lugar, kapatid. Yes. Pag hindi mo kilala yung sarili mo. Yes. Hindi mo alam yung kinalalagyan mo. Hindi mo kilala ang Diyos. Kaya sabi nga ni Spurgeon, may nagsabi na masama ugali mo, ka magagalit. Kasi yung mas masama pa. mas masama pa doon yung totoo doon. Yun lang. Kasi, kagaya nung nasabi ko po kanina,
kunyari nagkamali tayo, sabi ko nga yung analogy natin kanina ng utang tapos nakapos ka, dapat lang malungkot ka. Oo. Ngayon, maganda sana dyan kung yung kalungkutan na yan, makonvert mo sa repentance. Sige na nga, magsusorry ako doon sa utang ko at magbabayad. Siyempre, kung magbabayad ako, hindi naman, siyempre may inflation na, di ba? Kakunting pakonsuelo, di ba? Kahit na hindi hinihingi nung pinag-utangan mo yung interest. Siyempre kahit pa paano, bigyan mo ng isang plastic ng avocado, kaya ng ano bang uso ngayon? Pinya. Ayun. Diba? It's yung thought ba? May konsuelo. Sa madaling salita lang po, at least yung kalungkutan mo, nakapagpa-realize sa'yo na, ay, mali ako. At itatama ko ngayon ito. Kasi may mali sa nararamdaman ko Kailangan ko tong itama. Hindi yung mali ito nararamdaman ko. Tapos, kailangan kong gumante. Kailangan kong gumante o kailangan kong palipasin lamang ito. Kailangan maramdaman din niya yung nararamdaman ko. Doon na siya nagiging parang mali. Distractive na dating. Sige na nga. So, punta na ngayon tayo dito sa chapter 8. Ito, tungkol naman ito po sa pagbibigay. Na actually, in a general sense, is pagbibigay. Okay. 1. Hanggang 5. Mga kapatid, gusto naming malaman nyo ang kabaitan ng Diyos sa mga churches sa Macedonia. Nakaranas sila ng matinding pagsubok. Pero masayang-masaya pa rin sila at sobrang mapagbigay kahit gipit na gipit din sila. Sure ako na nagbigay sila sa abot ng makakaya nila. Actually, sobra pa sa kaya nila. Walang pumilit sa kanila na gawin yun. Nakiusap pa nga sila na maging part sila sa pagtulong sa mga kapatid sa Judea. Sobra pa yun sa ini-expect namin na gawin nila. Una, binigay nila ang mga sarili nila sa Panginoon. Tapos, binigay nila ang mga sarili nila sa amin. Dahil yun ang gusto ng Diyos. Okay. Remember na... Generous remember yung sikat na verse na John 3:16 na gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang bugtong niyang anak. Na sino man ang mananampalataya ay hindi mamatay kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So kumbaga, yung pagbibigay ay una munang nag-ugat sa pag-ibig. Pag-ibig nino, pag-ibig ng Diyos sa atin. Pwede kasi tayong nagbibigay. Yun yung resibo ng pag-ibig mo. Pwede kasi tayo magbigay pero hindi tayo nagmamahal. Okay. Pero hindi tayo pwedeng magmahal ng hindi nagbibigay. Kasi, hindi, actually, nandito din yun. Binabanggit din dito yun. Which is, yun naman na tinuro sa atin before sa previous church na tama ang doctrinal naman. So, kumbaga, nahati kasi yung grace sa dalawang part pertaining dun sa sa mga churches. Yung northern part, yung Macedonia na church. Yung southern part, yung Achaia. Nandun yung Corinth. Okay. Dun sa northern part na Macedonia, andun yung Philippi, Thessalonica, at saka Berea. Berea, hindi sinulatan yun kasi ano sila sa word maingat sila sa word. Lupit yun. Tandaan sila Bereans, di ba? Tandaan natin na may mga churches na mahihirap tulad ng Jerusalem. Yun. Bakit kaya sila mahirap? Una, is sinakop sila ng Roman soldiers, di ba? So, yung mga wealth talaga nila is kinamkam ng mga Romano. So, mahirap sila. Tapos, hindi sila basa-basa pwedeng mag-gather nang hindi na-persecute. Tama? Yun. Mahigpit. Ngayon, having known that, itong mga taga-Macedonian church, yung mga nasa north, is nagkaroon sila ng desire na tumulong. Mayaman to? Hindi. Hindi rin sila mayaman. Kaya nga dito na-amaze si Paul Nagbibigay sila hindi lang sa kakayahan nila magbigay. Okay? Even beyond their ability. Pag sinabing beyond their ability, yung kahit na medyo aaray ka na or masasakripisyo na ipagbibigay mo, magbibigay ka. Kasi pwede kang magbigay na barya lang sa'yo. Yes. Parang surplus lang sa'yo Now, kami dito sa Mamalakaya
and even kahit sa The Truth na church, maingat kami sa pag-share ng pagbibigay at hindi namin laging isineshare yung about sa giving to remove the connotation no? na and the stigma na ang habol namin sa mga members ay yung kanilang pera. Mm. No. Okay? And Saka siguro, dahil galing tayo sa ganong culture na pera, setup pera. na parang every preaching, every service, tithing and offering yung binibigay. Sa Old Testament, yes, tithing is emphasized as a command, 10%. Pero sa kasi, sa New Testament, hindi siya ang emphasis. Ang emphasis is giving our all. Yung ating body as a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord. That is a true spiritual act of worship. So, ibig sabihin, this time, yung pagbibigay natin na to is hindi siya bound ng compulsion, hindi siya bound ng commandment. Kasi, kapag bound lang siya ng commandment, walang joy doon. Okay? Kumbaga, kung nauna yung commandment at pilit natin ginawa yung commandment, alang joy doon. Okay? Lalo na kung hindi natin na-realize. Pero, kunwari, kaya tayo nagbibigay because nakita natin need, ang daling magbigay eh. Totoo naman yun, kapag mahal mo ang tao, hindi ka manghihinayang. Oo, tsaka hindi mo kinocompute. Oo, Yun. hindi ka manghihinayang magbigay. Now, ang mainam din dito kasi, unang muna nilang binigay yung sarili nila itong sa Macedonian Church sa Diyos. Bilang si God na binigay niya ang lahat para sa atin, parang barya lang na ibigay din natin yung more than what we are capable of. Kasi dalawa yung binanggit, their ability and beyond their ability. So, kumbaga, yung beyond their ability, siguro gumawa pa talaga sila ng paraan para may mas maibigay pa. Oo, baka rumakit pa, di ba? At hindi sila inano ni Paul dito, yung parang pinilit. Sila pa mismo ang nakiusap at nagpresenta kay Paul na gusto nilang magbigay. Yun. So, actually, ang dami ako, personally, nakikita ko sa church natin na nagugulat ako. Minsan yung makasalat, sila yung magpipresenta, sir, ako na Brad, o ganito, ako na bahala. Kung sino pa hindi stable yung work. Kung sino pa yung sabihin natin minsan na hindi nakapagtapos. Kung sino pa minsan yung sabihin natin na medyo hindi ganun kalakihan yung sweldo. Madalas, sila pa yung mas generous. Pero sadly, kasi sabi din naman dito mamaya babanggitin na sometimes it is not unfair to compare yung quality ng giving ng isang church sa isang church o ng isang tao sa isang tao to set an example or an illustration. Maganda yung pagkakaano dito eh. Parang mamaya kasi i-explain din na kunwari kaya ka hindi makapagbigay because may mga inuna kang bagay na hindi naman tama o nararapat or selfish or sabihin natin of excess or sabihin natin na wasteful or luxurious. Natali ka. At may problema ka, hindi mo daw pwedeng gawing excuse yun. Yung sasabihin mo na hindi kasi ako mapagbigay kasi hindi daw excuse yun. Yan. So, lastly, yung pagbibigay daw ay grace ni God. Okay. Both yung opportunity and yung willingness. Kasi may mga opportunity magbigay, hindi naman willing yung tao. Meron naman na willingness na magbigay yung tao, walang opportunity. Yun. So, kumbaga, mainam bilang givers, kasi ano din to gift eh. Bilang givers, wag nating hintayin dumating opportunity. Hanapin natin opportunity. Bilang givers din, i-develop din natin sa puso natin yung willingness. Lagi natin sa isip na si Christ, hindi siya required na magbigay sa atin. Pero, simulat sa Paul, yung hininga pa lang na inihihinga natin and even yung life na ibinubuhay natin is more than enough dun sa. So, bakit tayo magdadamot? Lalo na sa brethren, bakit tayo magdadamot? So, yun yung gustong ituro ni Paul sa mga taga-Corinthians. Sa kasi sa totoong buhay dito sa mundo ngayon, minsan parang tinatamad yung ibang mga members na magbigay kasi nakikita nila natatapon yung pera, siguro baka bibigay tayo ng offering sa simbahan na to tapos
ano nangyayari? Oo. 'Di ba? Parang Ipanglili. si pastor may bagong kotse. Si pastor Di ba, ang pangit, nakakalibot. bagong ang tawag dito, pangit na Oo, testimony, bago yung mga cellphone. Kami ng bigay. Tapos Oo. yung facility namin ganito ganyan. Oo. Ang mahalaga naman dito sa management naman ng church is dapat hindi rin naman tayo naghahangad ng mga unnecessary. Yes, Yun. exactly. Kaya nga di ba may mga board pa approval na kailangan ba talaga to, na ganito, ganyan. Baka naman pwedeng ganito na. Oo. Kasi, Baka naman pwedeng hindi na simbahan hugutin to. oo. Baka naman, o gano'n. Oo, Ganun yun lang. din yung point ko. And also, ito, ano ko lang to principle, hindi ko ini-impose sa iba. Kahit na may karapatan ako doon sa sabihin natin Sa fund, gano'n. kunwari, sa fund, or sabihin natin na wage regarding doon. Ayoko ipasa yung burden sa church sa mga bagay na lavishly na nag-provide naman si God sa akin para Sagutin mo naman. sagutin ko na. Ewan ko, hindi ko naman siya ini-impose sa iba. Pero siguro that's a gift na pag nakita mo yung church as a whole, ang daming problem, ang daming mga kailangan ayusin, ang daming kailangan. Parang ayaw mo nang idagdag yun. And ilang beses, as in sobrang daming beses ko nang nakita na never na nagkulang si God sa buhay ko, especially sa mga material na bagay, kapag hindi ka takot pakawalan in the first place, yung mga bagay na siya naman din ang nagbigay. Pero hindi ko sinasabi na maging bulagsak sa pera. Kumbaga, maging maingat ka rin dun sa paggamit Faithful steward ka din. Oo, talaga. yun din naman yun. So, kumbaga, hindi tayo extreme in both sides na bigay ng hindi pinag-iisipan. Saka syempre, yung naman is in need. Yes. Yung kasi dito, in need talaga. Yes. Pero kunyari, may nanghihiram o nanghihingi. Pag may nakita kang need, syempre, bilang church, kailangan pupunan mo yung, magko-contribute ka. Oo. Yung need. Oo. Paano kung cellphone? Gusto ko ng bagong cellphone. Syempre, o hindi kaya naman na yun. gusto ko Beyond naman na sa need. emergency. Na talagang, ganyan. hindi naman nire-require na sagutin lahat. Pero kumbaga, yung capable according to the generosity na kasi sinit. parang may kilala akong pastor dito pumupunta sa bahay dati. Tapos yung isa kong pinsan nire-recruit niya . Alam mo, hindi pa solid na member hinihinga na ng contribution dahil gustong bumili ng projector. So parang na-off siguro yung pinsan ko na yun, di ba? Sana wala na ng projector kasi nung araw wala na ng projector dahil ang power naman ng Holy Spirit ay hindi limited sa kung meron o walang projector. So kala kasi yun nga para yung iba kasi nagiging negosyo lalo na itong itong gospel. Actually sinabi rin naman kasi diyan ni Paul na may karapatan. Yes. Ang worker talaga sa wage sa yung worker sa simbahan, may karapatan talaga siya. Pero kumbaga, kaso nga lang si Paul, di niya yun in-exercise. yes, exactly. Ngayon, yung iba, kung gusto ng exercise, exercise nyo. Iba nga, double pay. exercise nyo, pero kailangan, alamin nyo at marunong nyo basahin kung ano din yung magiging kalalabasan. Lalo na sa simbahan. Lalo na kung di naman well-off yung simbahan material Yun, i-consider nyo rin yung mga kumbaga hindi ka naman yung parang mahirap. kailangan nyo akong pakainin kasi hindi ka sobrang pagod na ako sa pero yung tipong kita-kita mo talaga yung sigasig na nakakapagod na. Pero hindi naman pala talaga. Makikita mo yung need. Yun nakikita mo, okay lang. Pero kunwari yung feeling mo pagod na pagod ka, hindi naman. Parang, hello, parang. Yun naman yun. So, siguro doon papasok yung sinasabi mong principle na ako kasi ganito. Kahit na may karapatan ako na kumuha, kaya ko naman May sweldo naman ako Hindi, tsaka nakakaya din kasi sa church. Kumbaga, yung mga pang-improve na lang sa ibang area. Doon na lang sana mapunta. But again, sinasabi ko hindi ko to pwedeng i-impose sa iba. Kumbaga, it might just be a gift na kung sino yung makatatanggap,
is yun. Tanggapin niyo. Yun. Pero may wisdom doon, ha. Ako personally, sa tingin ko may wisdom talaga doon. Kaya kaya may board eh. Ito, ano ba, bibilin ba natin? Exactly. Ito. Pwede na makabunuhan ko na lang. Sagot ko na yan. Di ba? Mga Pero ganun naman sa atin. Next. Ano na? 6 to 8. Kaya nakiusap kami kay Titus na since siya ang nagsimula ng gawain ito, ituloy-tuloy na niya. At samahan kayo hanggang matapos itong pagbibigay nyo ng tulong. Okay. Magaling na kayo sa lahat ng bagay. Sa pananampalataya at pagsasalita. Marami na kayong alam. Masipag kayong tumulong at mahal na mahal nyo kami. Ngayon, dapat maging mapagbigay din kayo. Okay. 8 ba? Hanggang 8? Eight. Hindi sa inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lang sa inyo kung paano mag-effort yung iba sa pagtulong para matest ko kung gaano katotoo ang pagmamahal nyo. Okay. Hindi ko alam kung sarcastic si Paul dito na magaling na kayo sa lahat ng bagay o alam nyo na lahat. Kasi alam naman natin na technically hindi. Sa 1 Corinthians hindi eh. Or it might be na yung mga kausap dito ni Paul, it might be lang yung mga mature, okay. Pero actually, mas mayaman materially ang mga taga Corinth compared dun sa Macedonia. Ayun. So kumbaga, parang yung sa Macedonia, itong binigay. Beyond pa nga dun sa ability So kumbaga sacrificial talaga, pero masaya sila. Yun. Ngayon, itong sa Corinthian Christian, mas well off sila. Pero parang lacking sa action. Nandun yung desire. Nandun yung intention. Nandun yung motive. Nandun na lahat. Ang kulang na lang kasi is yung literal na pagbibigay. Nag-iingat din si Paul dito kaya ang inanuhan niya si Titus. Sir, dito siguro papasok yung parang danger nung rationalism. Alam mo ba yan? Na parang reason ang rationale, di ba? Saka ng hindi, ewan ko kung tama yung term ko ng rationalism. Pero yung, sige, pangalanan na lang natin. Yung, hindi mo kasi pwedeng i-compare yung ako saka siya Hindi mo pwedeng i-compare yung Corinthians saka Macedonia. Kung sila yun yung binigay, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ako tumulong at hindi mabigat ito para sa akin. Okay. Ano tawag doon? Yung case-to-case basis ba? Hindi, wala lang. Sige, para alisin natin yung ganyang connotation, basahin ko na lang to. Sige. Hindi unfair na i-compare yung giving natin sa others or other people in some sense. Why? Jesus compared the giving of the poor widow with the giving of others. Nag-compare din si Jesus. Okay. But we shouldn't think that Paul is encouraging a fundraising competition. Hindi naman din yun Hindi naman yun yung point Ang point out lang dito is ginamit niya yung mga Macedonian na mas mahirap kaysa sa mga Corinthian Christians as an example. Parang ganito, sir. Ako na merong sariling bahay, na may magandang asawa, na may magandang trabaho naman. Okay. Parehas kami. Okay. May problema ako. No. Kunyari, nagka-problema ako. Okay. Lungkot-lungkot ko, ganito, ganyan. Ngayon, nakita ko is may pulube. Walang paa. Dalawa. Hindi makalakad. Okay. Masaya. Tapos, sasabihin ng iba, kung yung iba nga, hindi sila namumblema, wala silang paa, ikaw pa, meron kang bahay, may trabaho ka naman, ganito. Tapos sasabihin niya ng iba, hindi, dapat di mo kinukumpara, iba naman sila, iba kayo. Totoo naman, psychology, kahit na same case kayo, magkaiba pa rin kayo in dealing with problem, magkaiba rin kayo ng maturity. Totoo naman na in some sense, oo. However, let us also be reminded na hindi yun biblical. Okay? Kasi sabi naman dito, in some sense, important din yung comparison. Kasi parang nagsaray agad yung utak natin na hindi dapat kino-compare. Lalo na ngayon, no? For example, na i-compare itong tao na to sa kanyang pinsan. Yeah. In a sense na ikaw mismo, alam mo sa sarili mong tamad ka. Yun,
yung pagko-compare na yon, alam mong sa sarili mong tamad ka, alam Valid mo sa yun. sarili mong compromiser ka, alam mo sa sarili mo sinungaling o nagdadahilan ka, Kung may mali. wag mong sasabihin na yung comparison is hindi tama. So, kumbaga, Na, huwag kayo mag-compare. Iba-iba tayo ng nilalakaran, di ba? yun yung point na, sorry wala kang karapatang sabihin na wag kang i-compare Okay. sa mga ganong Okay. pagkakataon. Kasi no? sa panahon ngayon, ang nai-imagine kong sasabihin minsan ng mga ilang woke na taga-Corinthians na, sila yun. Huwag mo kami i-compare. Malsama na nagko-compare sa Macedonia. Sila yun eh. Actually, Iba naman kami. May iba naman kaming gift. kaso nga lang kasi, hindi naman biblical kasi yung statement din na sinabi nila. Yes. At yung, di ko alam kung ano pangalan ng prinsipyo na yun eh. Ano yan? Comparison principle. Hindi, yung nagko-compare ka to discourage, yun naman kasi talaga ay mali. Okay. Ayun. You compare to encourage. Which is yun yung ginamit dito na tingnan mo kaya ng mga kaya nyo din. Yun, na kanyari nung sa mga napapanood mo sa TV, mga estudyante tumatawid ng bundok. Yung mga ganun. Tapos sasabihin sa'yo, mama mo, kita mo sila? Ikaw may baon. Tinatamad ka, sila naglalakad para lang makapasok. Ikaw tamad-tamad mo. To encourage yun. Siguro dun sa sense na yun, to encourage. Kung makita mo na privilege pala ako. Parang meron pa pala akong kayang gawin. Kasi kung sila nga nagagawa, ako pa kaya. Parang yun ang magandang pag-receive nun. At saka kasi ganito, no? Itong mga Corinth Christians, meron kasi silang profession na magbibigay sila or gusto nila magbigay. So, kumbaga si Paul, fina-follow up lang niya yung kanilang mga intentions. Kaso, ang problem kasi minsan sa mga taga-Corinth is kapag andun na yung opportunity pero may mga problem na encounter during that opportunity, parang nagba-back off sila or hesitant na sila o hindi nila tinutuloy. Kumbaga si Paul, Mga pangako nila. kumbaga si Paul, ayaw niya nung ganun. Parang hindi kasi Nasubo. hindi nakukumpleto yung workings ng grace sa buhay nila kung intentions and profession lang ng bibig. Kahit na ramdam ng puso mo, talagang gustong-gusto mo, not unless na ibigay mo yung... Ano yung term na yan? Yung quote na yan? Ano yan? One good act. One good deed is better than the grandest intention. Yes, yun yung intention mo. Yes, maganda yung desire mo. Yes, maganda yung motive mo. Pero kung wala actual na action, Tama, sir. ano mo lang siya. Totoo yun, sir. Kasi sa dulo, hindi na ma-judge ni God yung intention mo. Yung work mo, ang i-judge ni God sa dulo. I-judge ni God yung intention mo na nag-result sa maling work. Yun. Yun ang point doon. And also, marami na sanang mga conflict ang naayos, marami na sanang taong na-reconcile if yung mga desire and feelings and emotions naging action. Pinatatawad ko naman siya, kaso di ba? Naghihintay pa lang kasi ako ng time. Naghihintay kasi ako ng, totoo na may healing process ang bawat isa. Pero, hindi mo ma-achieve yung fully healed 100% na feel mo na okay ka bago mo gawin isang bagay. Kaya may command sa Bible na i-deny mo yung sarili mo. Carry mo yung cross. Na kahit you don't feel like doing it, pero gusto mo kasing mag-glorify si God, you discipline yourself, you deny yourself. Tama yun. So, kumbaga, ang inutusan dito ni Paul ay si Titus. Siyempre, parang hindi mamalisyahan na, ikaw lang po lang may gusto niya. Hindi, ito na nga si Titus. Siya na nga yung hahawak nung pera. Again, iniiwasan din yung competition. Kaya nga pag nagbibigay sa church, doon sa mismong offering na box natin nilalagay, para hindi sila 1,000 yung... Sa iba kasi open na ipinapasa yung, di ba, yung lagayan ng pera para makita na, barya lang yung binigay ni sister, barya na lang di ibigay ko. Hindi ganun. Mainam na napagbigay tayo openly kay God, secretly sa tao. At least si God na nakakita nun in secret, reward ka rin niya openly. Diba? Actually, bukod sa reward ni God sa atin openly, reward na rin na makita natin na yung ibang mga brethren
is nadadagdagan yung joy at saka yung life sa buhay nila because of what we give, what we help them. Okay? Again, si God lang na may nagmumultiply nun kung tayo is sumunod lang. Pero kung di ba sabi nga dun sa kanta, when we give, we also get a share. Masaya tayo na nakakatulong. Masaya tayo na nadadagdagan yung ating mga brethren because hindi natin ipinagdamot yung kung ano yung meron tayo. Na in the first place, hindi naman talaga tayo nabawasan. Okay? Kaso nga lang, may mga pagkakataon daw na sometimes giving hurts. Continue to give until it doesn't hurt no more and it feels good again. Ang iniwasan lang din kasi natin, yung lagi nagbibigay, inaabuso. Yun din naman yung kabilang side. Oo. So, ang lagi kasi nagbibigay, ito Macedonia. Nanguhutot na lang. Oo. Sila na kayo mahirap, sila pa ibigay ng bigay. Baka naman pwede na pati yung... Justisya naman. Dito ang pakalang pairalin. Baka naman. Hindi naman yung... Kung sino yung masipag, kung sino yung sila iparurusahan nyo. Sila na nga. Pabigat pa yung iba. Though, hindi sino naman natin... Sino pa yung walang mga... Di ba? Di ba natin tinitignan kung malaki o maliit yung binibigay. Ang mahalaga is tayo ay taus-puso at masayang nagbibigay. Yun lang din naman. Minsan kasi, ang realidad po kasi sa pamilya, sa simbahan, sa lahat ng organisasyon, is yung mga wala masyadong ambag, sila pa yung mareklamo, hindi nagbibigay, madamot, ma-issue pa. Yes. Yun nakakalungkot. Tapos yung marami nang sila yung pa marami nang pasanin. Sila pa yung nagbibigay. Anong version? Yun yung ano yun? Parang those who have been entrusted with little. Yun di ba? You'll be entrusted more. Yung tao na faithful with little would be entrusted with true riches. With more. Yung tao na faithful sa unrighteous mammon is po-provided ni God with true riches. Actually, totoo naman po yun na kapag it is blessed to give than to receive. Totoo po yun. More blessed. Biblical naman yun eh. Kasi yan, nagiging pang-engganyo lang yun kapag exhortation sa giving magbigay kayo para bigyan din kayo ni God. So minsan... With the intention na ang gusto mo is yumaman o dumami funds ng church. Ang intention dito is ma-resolve. Ganito kasi yung, yung duality nun yung pastor, magbigay kayo kasi ibe-bless kayo ni God pag lalo kayo nagbigay. Totoo naman yun Ang una pa nga daw i-bless yung pastor, then yung blessing daw ay aapaw, tutulo hanggang sa... Ang duality nun, sir, is yung minsan, hindi naman lahat, may mga ilang pastor na thinking ng member nila, nagbibigay sila para sila makakuha. Selfish ang motive. Si pastor naman, pinipreach yun, para dumami offering. Selfish. Dapat hindi ganun. Yung mainam na pag-share ng giving is ikaw yun talagang, kung sinabi mo giving, ikaw yung nag-share ng giving, exemplified sa buhay mo na ikaw yung, hindi naman sa pinaka-generous, hindi maitatanggi ng tao na generous ka talaga. Ang damot mo naman. Para hindi nila mapulaan na kaya mo sinishare yung giving is because gusto mo mag-gain. Ala ka nga nakukuha materially So, kumbaga, makikita nila na yung giving ni Christ, yun yung talagang pinipreach mo sa kanila. Sir, sa tingin mo okay ba na sa simbahan pinapakita yung funds talaga? Sa saan napunta? Transparent sa congregation? Tama naman. Wala namang problema sa congregation o sa board? Siguro, merong yearly na sa buong church, ganyan, o quarterly, whatever. Pero kumbaga, yung kunwari, normal member na hindi naman nagbibigay, yung pa yung ma-issue, I do not think na need nilang malaman yun. Hindi ko naman sinasabi na bilang consequence, pero kumbaga, bakit kailangan mo malaman yun, hindi ka rin naman involved sa ministry. Hindi ko sinabing hindi ka nagbibigay. Yung point lang na hindi ka rin naman naglilinis, hindi ka rin naman tumutulong. Gusto mo, ikaw binibisita, hindi ka naman din nagbabagay sa salita ng Diyos.
Sa Bible kasi sabi, wag pakainin yung tamad. Mm. So kung as a baptized person, tayo pa'y demanding sa mga ganong bagay, gusto ko ng ganitong report, inversely, baka pwede rin na maging diligent din tayo muna. So, Yun. ganong Pero hindi natin tinatago yung yung financial. Kaya nga sa atin may board din, 'di ba? May GC tayo para anytime pwede nating tignan yung status no finances ng church. Sa kung hindi ko saan lang dinapunta, no? Yes, exactly. Tsaka mas magtitiwala yung mga tao na okay, alam ng mga disciples na to yung tamang pag-handle ng material wealth. Minsan kasi magulo yun eh. Lalo na, kunyari may iba kang business, di ba? Tapos napaghahalo mo. Kaya nga. Pero ng simbahan, tapos business. Kaya mas may iba na din humawak. Mainam din na kunwari gusto natin magbigay. Kung gusto natin na talagang umabot dun sa pagbibigyan, diretso mo na ibigay. Sa tao na yon, church din yun eh. Or kung gusto naman na anonymous, pwede mong idaan dun nga sa treasury ng church para maipang tulong. And kapag nagbigay naman ng tulong, i-account din naman na naibigay po namin ang ganitong tulong. Syempre, medyo nahihiya lang iba na wag na sabihin yung amount. Pero pwede naman ding sabihin. Kaya nag-uusap kami ni Brian, pinapalista ko yung names. Hindi naman para i-trumpet na, salamat po kay kapatid na ganito, ganyan-ganyan. Kasi baka gusto nila, silent din silang magbigay. But the point is, sa side ng accountability, alam mo kung sino yung mga nagbigay. Pero sa side naman ng anonymity, hindi mo naman din sinabi kung sino yung mga nagbigay. Unless the situation requires na i-disclose yung mga bagay. Why not? Kasi transparency nga. Yun. So, sige, dito tayo sa 9. Maganda to 9. 9 lang. Aabot siya ba? Alam niyo kung gaano kabait ang Panginoon nating si Jesus Christ. Kahit na mayaman siya, naging mahirap siya para sa inyo. Para gawin niya kayong mayaman sa pagiging mahirap niya. Yung giving kasi, totoo naman, is a cure for greed. Tapos kung i-analyze natin kung paano binigay ni Christ yung buong buhay niya para mag-gain natin yung eternity and yung life niya. Talagang parang mahihiya ka na, ba't ako nagdadamot? Di ba? Jesus nga eh. Tsaka alam mo kung ano yung mahirap at nakaka-amaze kay Jesus? Hindi yung nagsimula siyang mahirap eh. Yung alam mo na rich and full siya in all His glory. Tapos magkakatawan tao. Tapos hindi sa mayamang pamilya pa. At hindi pinanganak sa matindi at maganda at magarbo na ospital. Hindi. Sa sabsaban pa. Isa-isay natin. Ganda. Bakit kinailangan ni Jesus na maging mahirap para sa kapakanan natin? Papaano ang kanyang pagiging mahirap ay nakatulong sa atin? Una, dahil pinakikita nito na ang puso ng Diyos ay mapagbigay. Pangalawa, pinakikita natin na merong relative importance yung mga material na bagay dun sa ano ba'y nilalaman ng ating puso. Pangatlo, ginawang accessible at open si Jesus sa lahat ng tao. Mahirap man o mayaman. Actually, mas malaking high demand sa mayaman eh. 'Di ba? Why? Kasi ganito, yung mahirap, konti lang kailangan niya i-give up. Yung mayaman, marami siyang kailangan i-give up, pero isang bigla, pwede naman niya i-give up lahat yun eh. Ma-access pa rin niya si Christ. So, kumbaga, ni-level ni God yung field. Kung yung mahirap, kailangan mo ng yumaman para, ang tawag dito, ma-save o makakilala sa kanya. Ang tagal pang gugugulin nun bago siya yumaman, di ba? Pero yung mayaman, maging mahirap o sabihin nating magbigay siya, ang bilis lang. So, wala sa economic status. Wala. Ano pa? Number 4. Kasi may mayaman na save, may mahirap na save. May mahirap na proud. Di ba? Tama. Hindi porket mahirap ka, save ka ya. At hindi porket mayaman ka, hindi ka rin save. Hindi ka lang yan. Sabi nga dito, nire-rebuke through that giving ni Christ and yung poverty ni Christ, nirebuke niya yung pride para whether mayaman ka o mahirap, pwede ka lumapit sa Diyos. Wala kang wala kang lusot. Sabi mo, mayaman ako, ba't kailangan ko pa si Christ? Nirebuke nga ni Christ yung ganung mentality. Ano pa? Magkaroon ng privilege yung mga tao na magbigay sa kaharian ng Diyos.
Ano pa? Yung pagiging mahirap ni Christ, finulfill niya yung heart, will, and plan ni God para yung salvation maging possible sa lahat ng tao. So, wala nang excuse. Mahirap kasi ko eh. Mayaman kasi ko eh. Wala nang excuse. Ni-level yung playing field. But again, we have a share in Jesus' eternal heavenly wealth because He came and had a share in our poverty. So, kumbaga, naging compassionate siya sa ating kalagayan and weaknesses. And at the same time, i-share niya naman sa atin yung kanyang hindi yung glory, yung richness na meron siya sa langit, which is yung eternal life. Next, 10 to 12. Tingin ko, mas mabuti kung tatapusin nyo yung pag-iipon ng offering na inumpisahan nyo last year. Kayo ang unang gumawa nun at hindi lang yun. Kayo din ang unang nakaisip na gawin yun. Kaya sige, tapusin nyo na yung inumpisahan nyo. Sana ba? Hanggang 12. Kung gaano katindi ang effort nyo nung pinaplano nyo to, ganun din dapat sa pagtapos nito. Ibigay nyo ang tulong na kaya nyo. Kasi kung gusto nyo talagang magbigay, tatanggapin ng Diyos kung anong meron kayo at hindi niya hahanapin ang wala sa inyo. Okay. Pinano pala nila Pinlano nga. Kaya si Paul... Sila pala nagplano Yeah. Kaya kasi Paul... inaano lang niya na, ganito yung gagawin. Oo. Kumbaga, para maging kompleto yung inyong tinanggap na grace, ito na yung action. Kasi hindi pwedeng puro plano lang. Last year pa nga daw. Last year pa nga. Ito sabi, sa New Testament, binigyan ng clarity o kalinawan yung prinsipyo ng pagbibigay. It teaches us that giving should be regular, planned, proportional, and private. Okay. Yun yung ideal. And it must be generous, freely given, and cheerful. Hindi naman tayo naka-benchmark sa 10%. Kaya nga, ang isang giver, hindi dapat tinatanong, gaano ba kaliit yung pwede kong ibigay na okay na sa Diyos? Hindi daw ganun ang... Actually, principle yan kahit hindi lang sa pagbibigay. Hindi mo dapat tinatanong yung gaano kaliit o minimum yung pwedeng ibigay. Ano ba yung pwede kong gawin na hindi pa kasalanan? Oo. Parang ganun yun no? Ano ba yung medyo kasalanan ba na ganito? O hindi? Parang conscious ka na sa ganun. Instead, ang mas pag-isipan natin is ganito. Hindi na tayo under ng tithe. Kaya we can give more. Hindi na tayo under ng 10% lang. So we can minister more. Hindi tayo naka-under lang sa dahil karapatan ko to, ito lang, yun na lang. Hindi ganun. Kasi parang nilimitahan mo Hindi na. kasi tineteknikan natin no? Ano ba yung kasalanan na na walang kapatawaran? Yung may kapatawaran, yun nalang gagawin ko. Di bali, kasalanan. Doon nga nagkaroon na kamatayan dahil sa kasalanan. Hindi, yun nga kasi, tineteknikan natin. Hindi nga natin mamamak siya. Kaso nga lang, it reveals the heart. Oo. Di ba? What you sow, you will reap. For example, bakit minimum lang yung gusto mong ibigay? Kasi meron kang paglalaan ng iba na maaring selfish or material. Kaya kunwari ayaw nating magbigay because of irresponsible na paggastos ng pera, hindi daw yun excuse. Kumbaga, sisitahin daw tayo ni God sa mga ganung bagay. Hindi naman po namin sinasabi na yung ipapakain nyo sa pamilya nyo, Ibibigay nyo pa. Kung may need kayo sa family nyo. O yung pambabayad ng kuryente. Lalo na ngayon, taas-taas din, di ba? Saka maraming gastusin. Hindi naman, kumbaga, isasakripisyo mo yun para magbigay ka. Kasi ang problema mo na rin ngayon yun. Kasi mishandling ka na naman ng pera. No? So, kumbaga, babalansin mo din. Kasi meron din mga simbahan na ganun. Yung mga pambayad mo sa kuryente, huwag mo intindihin yan. Ibigay mo sa Diyos. Naging extreme naman. May ganun Hindi ganun. Mag-empty kayo ng God is telling you to empty your pockets right now. Baka naman baka naman yung manipulative pastor na hindi naman talaga pastor, yun yung nagtetel siya mag-empty ng wallet. Hindi kasi kunwari, pangbili nung gamot at may sakit, talagang doon naman nakalaan yun. Hindi, bili mo. Pero kumbaga, wag mong limitahan ang Diyos sa kung ano yung meron ka na
ay, nakabigay na ako ng 10%, okay na yun. May 5%, okay na yun. Hindi siya ganun. Yung iba kasi minamaliit sir yung yung ganun thinking na parang ay wala kang faith kay God kasi di mo kaya pagkatiwala. Tapos, hindi natin kailangan maging panatiko na hanggat di ko binibigay yung all. Hindi talaga ako Christian. Yung hanggat malalaman ko lang na talagang nag-sacrificial giving ako kapag binigay ko lahat. Kunwari, binigay mo lahat, tapos na damay or sabihin natin nagkaroon ng hindi magandang consequence na hindi nagbayad ng utang. Oh. May Wala utang kang ka pagkain, mga necessities mo. Kaya may utang ka, bayaran mo na yung utang mo, mas nakaka-glorify kay God yun. Kesa mag-offer ka. Oo. Saka maraming mga kaaningan din ginagawa ngayon, di ba? Yes. Gustong may magpapa-seminar yata o magpapa-conference sa ibang bansa pa. No, pwede Kailangan naman din. mag-produce ng ganitong pera at passport, Kaya, mga ganon. kaya, So, ang gagawin, manunulisit ka sa mga tao. tas hindi mo pa ka-church. Oh, di ba? Magpapasponsor ka. Ah. Gusto mo ng event, magpapasponsor ka. Bakit kailangan pa ba talaga yan? Ayun nga yung point. Di ba? Ngayon sabihin nung iba justify nila, hindi para sa gawain ni God eh. Gaano ka ka-sure na yun ang unang pinagagawa sa ni God? Family mo ba, na-sharean mo na? Kapitbahay mo ba, na-sharean mo na? Kapatid mo ba, na-sharean mo na? Yung parang, we want a glorifying experience of sharing abroad. When yung nearest kin mo, hindi mo na ma-share. Tama. Kaya nga, Judea, Samaria, into the farthest ends ng earth. Parang necessary nga ba talaga? Mag-isip lang. Yes, Hindi kailangan kasi, doon kasi ako tinawag eh. Di ba? May mga ganun eh. Pero, hindi eh. May pananagutan tayo sa sarili nating household. Baka nakalimutan din natin yung verse na yun. Minsan, sa sobrang fanatic natin sa isang verse, nakalimutan nating balansehin. You do not love the mission, ha? You love the people. Oo. You love God, and yung outflow nun is yung pag-ibig natin sa ibang Hindi yung mismong ministry. tao. Okay. Tapos, itself. tayo naman na well-off, mag-ingat naman tayo na yung hoarding. Yung parang obvious naman na may maitutulong ka, sabihin mo, wala. Alam mo yung madamot lang talaga o kuripot lang talaga. Ay, hindi, okay yan, kuripot kasi makakaipon. Pero tignan mo rin yung nagiging ugali mo. Yung, for example, ikaw na lang laging tanggap ng tanggap. Teka nga lang, miniipon ka nga ba talaga? Yun. Kung sa kakuriputan mo, meron nga ba talaga? Kunwari, nagkuripot ka, pero bili ka naman ng bili ng pagkain at ulam, tapos sabihin mo, mahirap ka. Hindi rin siya akma eh. Hindi, mas magastos yung bili ka na luto ulam pesa ibig sa magluto ka na. Actually, kunyari ako personally, kunyari, magbibigay ka. Ang tinitingnan ko doon is yung, yung effect din doon sa pagbibigyan ko eh. Yun din tinitingnan ko doon eh. Kasi parang tinatawid mo siya eh. Oo. Parang yun eh. Tinatawid mo siya sa dapat niyang tawidin. Tutulungan mo siyang tumawid. Pero hindi mo aalisin yung opportunity niya na magtiwala sa Diyos. Huwag mong buburahin yung worry niya. Pero bigyan mo siya ng opportunity na tulungan siya na wag mag-worry. Yun yung gusto ko ituro minsan sa... Ang pangat kasi, kunyari... yung ikaw na naging Diyos na sa tao. Saka, kunyari, yung brethren mo, sa iba-iba pa, parang sampal sa mukha ng simbahan eh. Yung brethren mo nangailangan, tapos tumakbo sa iba. Di ba? Parang sampal sa mukha mo yun eh. Ako naman, nalulungkot ako. Yung lagi na lang ikaw yung tinutulungan, pero sa mga hindi material na bagay, hindi ka makapagbalik. Gets mo? For example, ito, ano lang to, kukunin ko lang yung principle ako, nasa INC. Kunwari, hindi ikaw yung makapagbigay ng money for consolidation or for evangelism, ikaw yung sumama sa mismong evangelism. Service. Oo, service. Kung hindi mo kaya sa monetary, sa service ka naman. Pero kunwari, wala ka na nga sa monetary, wala ka pa sa service, self-centered ka pa, ikaw pa yung iniintindi. Parang hindi ka yung healthy na part ng body ng church, para ikaw yung medyo may sakit na part ng, hindi ko sinasabing hindi ka part ng church ha, ang ginamit kong term is, parang ikaw yung may sakit na part ng church.
you will affect the church. Ngayon, baka na mag-self-pity tayo na, alis na lang ako ng church. Worldly sorrow yun. Ayo. Magbago ka. Yun ang dinedemand sa atin. Magbago ka. Naramdaman mo pala Realization. Oo, yun. magbago ka. Hindi magsi-self-pity ka na, magbago ka. Baka nang pwedeng sipagan mo naman sa ganitong area. Bawi sa ibang Pag may mga pagkakataon na parang feeling mo, ano na ba yung purpose ko? Bakit ba ganito? Parang wala nagbabago. Laging nag-usap kami ni Hazel, ang laging sinasabi is, lagi tayong ibabalik sa ano yung dapat nating gawin sa kingdom ni God. So again, wag tayong hoarder, bigay natin. Kung naglilipat kami, hindi ko naman nagagamit to. Aba, itatambak ko na lang ba to? O, pag tinambak mo, masisira, walang nakinabang. Tapo mo na. Hindi tatapon, do-donate mo. Ay, tatapon yung mga sirala. Pero ito yung amazing, na. Sira yung 2 TV doon. Murang sa flat screen lang naman yun. Merong tricycle driver na humingi. Ito pagdadamot mo pa, yung 2 TV din yan, na flat screen. Hindi na nga gumagana Hindi na nga ba? hindi na. Basag na yung LCD. Kung bibili ka ng gano'n, mas mahal. Tapos alam mo kung ano yung intention ng tricycle driver? Kukunin ko lang po yung ibang parts po dito na may sira. Baka po kasi compatible po sa TV namin sa bahay na sira. Kita mo? Pero kunwari, ginudge mo na agad. O, di ba? Kaya minsan, wag mong bilisan yung pagbuka ng bibig mo Kasi, ano pa, yung mga kahoy, basura na talaga. Tapos, may 2 batch na kumuha ng kahoy, panggatong daw nila. So, parang, 1 month's garbage is another month's treasure. Yung akala mo, wala na, ibigay mo. Ngayon, yung mga damit na hindi kasya, bigay mo na lang. Sabi, yung mga old and used clothes, ang tama ay mga... Pre-love. Hindi naman pre-love. Ang maganda is yung magagamit talaga kahit hindi luma. Or luma, Usable. pero usable. Hindi yung talagang ginasgas mo na halos basahan na lang tsaka mo na lang ibibigay. Kung ikaw yung tatanggap nun, gusto mo ba na tumanggap ng parang halos basahan na lang? Hindi, a beggar should not be choosers. Sa ibang principle yun. Pero kunwari, yung pagbibigyan mo, kapatid mo, ang ibibigay mo ba yung parang basahan na? Kasi may ganong mindset na sagarin mo yung paggamit tapos yung pag binigay mo na yung parang sobrang luma na. Huwag naman ganon. Gusto mo rin naman na yung gagamit ng damit na yun, o yung magbibis ng damit na yun is maayos yung itsura niya. Hindi yung parang, ay, sobrang kawawa naman. Kaya ka nga nag-donate gusto mo siyang tulungang makatawid Gagawin mo naman mas kawawa kapag sinuot yun. Kaya tama din yung, yung meron nag-seminar na gano'n Huwag yung old and used. Pwedeng old pero presentable and usable. Pwedeng used pero hindi naman yung rugged na masisira na. Yun. Last na to, 16 to 24. Salamat. Ay, ano ko na ba? 13 pa yata? Sige, kahit diretso mo ng 13 to 24. Sige, ito, pakinggan nyo. Diretso na po ito. Hindi ko sinasabing dapat gumaan ang buhay ng iba at mabigatan naman kayo. Pero since mas nakaluluwag kayo ngayon, patas lang naman na tumulong kayo sa mga nangangailangan. Tapos, pag kayo naman ang nangailangan at sila naman ang nakakaluwag, matutulungan nila kayo. Kaya patas lang kayo. Gaya ng nakasulat sa scripture, yung mga kumuha ng marami, hindi lumabis. At yung mga kumuha ng konti, hindi kinulang. Salamat sa Diyos dahil sa Kanya, kaya naging concerned si Titus sa inyo kung paano concerned din kami sa inyo. Hindi lang niya pinagbigyan ng request namin, nag-volunteer pa siya na pumunta dyan kasi gusto niya talagang tulungan kayo. Pinasama namin sa Kanya ang kapatid na kilala sa lahat ng mga churches dahil sa nagpipreach ng magandang balita. At hindi lang yan, pinili rin ng mga churches ang kapatid na to para sumama sa amin sa biyahe habang inaasikaso namin ang pagbibigay ng tulong. Ginagawa namin to para magbigay ng papuri sa Panginoon at ipakita na gusto talaga naming tumulong. Nag-iingat kami para walang masabi ang iba sa paghawak namin ng malaking halaga na to.
Intensyon namin na gawin ang tama, hindi lang sa harap ng Panginoon, kundi sa harap ng mga tao. Kaya pinapapunta namin ang isa pang kapatid kasama nila. Nasubok na namin siya ng maraming beses at nakita namin na gusto niya talagang tumulong. At lalo pa niyang gustong tumulong ngayon kasi malaki ang tiwala niya sa inyo. Si Titus naman, kasama ko siya sa pagsiserve sa inyo. Yung dalawang kapatid na kasama niya, mga representative sila ng mga churches na nagbigay ng karangalan kay Christ. So mga witness to. Iparamdam nyo sa kanila ang pagmamahal nyo para makita ito ng mga churches at malaman nila kung bakit namin kayo pinagmamalaki. Okay. May mga tao kasi na gustong magtago o mawala sa church in terms of may nakukuha sila sa church. Pero ayaw naman nila magbigay sa church. Remember na ang church is tayo yun. Kung parasite lang yung isang part ng katawan, madadama yung buong Hindi ka katawan. naman kuto, di ba? Oo, malnourish yung buong katawan kung laging ang nutrients dun lang sa isang daliri. Di ba? Kailangan nanonourish yung buong katawan. So, give and take. maganda din yung sinabi ito sa part na to, okay, dahil si Pastor Ed Lapis is may dualism kasi na issue ngayon eh. So doon sa part na yun, umpisa pa lang, hindi ako agree sa kanya, yung may Paulness, Jamesness. Umpisa pa lang kahit last year, hindi pa puputok yung issue niya na yun. Against talaga ako doon. Hindi ako agree doon sa ganun. Pero agree ako doon sa part ng mga proverbs niya regarding sa hindi laging yung kung sino yung meron at nagbibigay, sila yung lagi na lang dapat magbigay. Hindi natin hinihiya yung hindi nagbibigay, kundi pinapanalangin natin na mabuksan yung kanilang mga mata at saka yung mga puso na hindi tayo yung laging receiving. Ayun. Hindi tayo laging tatanggap. Kasi ang pangit naman andyan naman si brother, kaya na niyan. Yun. Kaya ang pinakamaganda, Nakaasa na nga. yun nga, ang pinakamagandang bunga dito is yung ginawa mo yung dapat mong gawin hindi dahil inassign ka, kundi nabuksan mo yung mata mo at yung puso mo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo na magbigay sa ibang tao dahil nakita mo yung pangangailangan nila nang hindi na tinitignan kung ano yung estado mo na hindi, mahirap lang ako eh. Hindi na sa'yo nakatingin eh. Sa kanila na eh. Kaya nga ulitin ko, may mga kapatid tayo na hindi naman nakapagtapos, hindi naman stable yung trabaho nila. Sila din may mga pagkakautang at minsan sila din is may mga pangailangan. Pero minsan sila pa yung mas madalas magbigay. Minsan, mas madalas. Oo. Kaya ko sasabing minsan na parang, kasi yung opportunity minsan eh. Minsan. Pero sa mga opportunity minsan na yun, sila pa yung madalas magbigay. Yung, nakakalungkot eh. Pero in a sense, nakakatuwa kasi dumadami yung nagbibigay. Kasi dumadami yung may malasakit. Ito'y totoong simbahan. Hindi yung, kaya lang concern sa'yo kasi sa attendance. Concern sa'yo kasi gusto ka nila na makatawid sa pang-araw-araw mong pamumuhay para hindi siya maging sagabal sa ating pananampalataya. Kundi ma-encourage tayo na, kumikilos yung Diyos. Na pamilya ang simbahan. Na hindi siya parang gossiping lang. Na hindi siya parang lang na, kasi may pakain sa every Sunday. Hindi siya ganun eh. Yung pag-ibig mo. Connected talaga. Concerned ka talaga. Yun, actually yun eh. Concerned ka talaga sa buhay ng tao. Sample to. Kasi pwede namang i-group mo ako dito. Oo. Sharean ko siya. Wala lang. Mag-fellowship kami. Wala lang. Amen. Amen. Kung may problema siya, di ko alam. Kaya kumbaga, hindi mo pwedeng paghiwalayin na sasabihin mo na, hindi, mag-focus lang tayo sa pag-share ng word ni God. Hindi mo kasi pwedeng sabihin ganun lang. Even si Paul, in-address niya yung mga sa tingin natin na mga maliliit na issue. Nag-stay siya In-address niya, oo. Kumbaga, nakihalubilo siya sa ibang mga tao. Nag-stay siya sa churches. Oo. Ang apathetic mo naman na para bang spiritual na sasabihin mo lang na hindi, mag-focus lang tayo sa share ng word ni God. Kung wala kang actual na pag-ibig doon sa mga tao sinasharean mo, hindi ka concerned doon sa mga mumunting issue nila.
Kasi pwede ko namang sharean tapos, Wala okay, na, tapos na. nasabi Para ko na kang yan. guest speaker na. Nasabi ko na. Hindi siya ganun. Hindi totoong pagbibigay yun. Ang ginawa mo lang yun kasi compulsory. Compulsion sa'yo. Hindi mo ginawa yun kasi mahal mo yung tao. Ito last one. Paborito ko to Yung bakit kailangan pag nag-uurong is malinis agad, walang mumo. Sa iba po, mga hindi taga-kabanatuan, pag-uurong po, pag-uhugas ng pinggan. ng pinggan, ng plato, kutsarte, kubiertos. Hindi ko pa nababasa tong principle na to, pero ito na yung gusto ko i-apply talaga. Kasi minsan, kunwari, matatapat sa akin, may mumo, madulas pa, may amoy pa. So, kumbaga sa akin, kahit na medyo magtagal ako, minsan kahit may dumura pa doon sa sa kaldero. Nung isang araw nga, yung may magots pa may mga uod-uod pa. Naalala ko na naman si Brian. At natawa lang ako. Kahit na nandidiri ako, hindi na malilinis yun ang kusa Di ba? Hindi mo nililinis yung kubiertos dahil baka ikaw yung sumubo dun uli next time. Hindi Mahal mo yung kahit sinong maaaring gumamit nun next sa'yo. Kay ko ata natutunan yon hindi ko sure kung kay Helen Keller o kay sino yung Mother Teresa. Okay. You love the person who will next use it. So kaya ka nagbibigay. It's because yung pagbibigay mo ay kailanman Out of hindi kailanman hindi pagtapon ng resources mo. Kundi nakita mo na makakatulong to para tumawid yung tao. Actually, ang maganda niyan, ang pagbibigay ay isang magandang sukatan din kung mahal mo nga ba talaga. Oo. Yun Kasi kung intention lang na, hindi, pinagpipray ko si brother. Prayer is good. James, sabi ni James, di ba? But faith without works is dead. If you're truly a prayerful person, alam mo na kapag may nakita ka na nagugutom o nakahubad, hindi mo sasabihin, God bless you. Damitan mo, kaya pakainin mo. Ayun. Ayun lang. Ganda. Very practical. And very yung magandang pag-assess sa sarili. Yes. Kasi kung totoo akong nagmamahal, ano na ang aking naibigay? Hindi man monetary, sabi mo nga. Hindi man monetary. Oo. Ano ang aking ibinibigay? Para masabi kong mahal ko ang simbahan, mahal ko ang Diyos. Tapos yung mga excuses mo, mauubos yan. Kasi may mga, kunyari, meron naman tayong mga ginagawa na ang gaan lang sa ating maggastos. Kunyari, may mga hobby tayo na okay lang, gastos tayo. Data nga lang sa cellphone. Diba? Okay lang, di tayo nanghihinayang. Diba? Isabihin, nando yung heart natin. For where your treasure is. Nabasa ko yan. There your heart will be also. So yun lang guys, maraming salamat at ibigay po natin ang dapat ibigay. Nang masaya. Nang masaya. At sa dapat pagbigyan. Okay. God bless po. Goodbye.